May mga boses na maririnig lamang kapag pinili mong tumapak, nakisama at maging bahagi. Para sa isa nating volunteer, mas pinipili niyang maranasan ang buhay sa komunidad, kasama ang kanilang saya, hirap at mga pangarap upang mas makilala at maunawaan ang kanilang tunay na kalagayan. Magandang araw, ako si Cristalyn Eustaquio, kasalukuyan akong estudyante mula sa Ateneo de Manila University. Paano niyo po unang nalaman o nakilala yung Liwanag at Dunong? Noong December last year, 2025, may ni-reach out akong kaklase ko nung pandemic. Tapos, naalala ko kasi may mga pinopost siya na tungkol sa mga indigenous communities. Sa kanya ko tinanong kung saan ako pwedeng makahanap ng komunidad na pwede kong puntahan at ma-experience ko yung pagbo-volunteer na kagaya ng ginagawa niya. Noong bata pa lang ako, matagal ko na talagang gusto maging volunteer. Pero, syempre, mga high school, college, busy, mga ganyan. Tapos, sobrang dalang ng oportunidad na makakilala ng mga NGO na pwedeng tulungan. Kasi, syempre, yung mga sikat ngayon, yun yung mga mainstream na madalas pinupuntahan, di ba? Pero nakaka-intimidate lang puntahan yung mga ganong lugar. So, sa Liwanag at Dunong, naging siya sa akin, parang first stepping stone dun sa pangarap ko na dati na mag-volunteer. Sa mga dahilan kung bakit ako bumabalik dito, para maintindihan kung ano yung mga natatanggap nating serbisyo sa Maynila, hindi na dumadating dito. Bilang volunteer po ngayon, ano po yung mga hamon o challenges na kinakaharap nyo? Pag sinabi kasi nating volunteer, di ba, mukhang ang ganda pakinggan na parang, ay, ang bait niya, nag-volunteer siya. Pero hindi yun eh. Yung pag-volunteer may kasama yung inconvenience eh. At patuloy mo yung pipiliin kahit na nahihirapan kang gumising ng maaga kasi nakakahiya na pag-iintayin mo yung mga kasama mong papunta dun sa lugar na pupuntahan nyo. Kailangan merong sense of community na yung commitment mo na tumulong o kilalanin yung lugar na yon dapat meaningful and totoo talaga. Bukod naman sa pagpunta natin dito, meron din tayong buhay sa labas ng pag-volunteer. May mga estudyante, isipin mo yung mga estudyante pero pinipili pa rin nilang pumunta dito kahit na meron silang mga kailangang gawing mga assignments, project, or even exam. Ako, naging hamon talaga siya sa akin. Pero sinusubukan kong pumunta isang beses sa isang buwan. Nilalaan ko talaga siya para pumunta dito sa Comue kasi doon ko lang tunay na makikilala yung komunidad at doon ko lang isa sa buhay kung ano yung naging pangarap kong maging volunteer simula nung bata pa lang ako. Sino yun? Ang gusto lang naman na maipahayag, ang mga polisiya, hindi yan natatapos sa papel, hindi yan natatapos na naipa sa batas lang. Dapat yan, ginagawa talaga on the ground. So, nung una kong pagpunta dito, nag-tour nga si Angel, ganyan. Pinakita niya sa mga bagong punta dito kung paano yung sitwasyon dito sa Sitio Kalangitan. Tapos, nung pangalawang beses naman, nasaksihan ko kung gaano ka-bibo yung mga bata dito, kung gaano sila kasaya turuan. Nakakapagod man, pero yun yung reason kung bakit tayo nandito para pahalagahan yung mga batang to at magkaroon sila ng confidence sa kung ano yung identidad nila. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan na naging experience ko is yung pangatlo kong balik na gusto ko nang makita yung batang nakita ko nung pangalawang beses kong pumunta. Tapos nung naghahanda na kami para sa klase, nagulat ako kasi sabi nila wala na daw si Sahaya. Parang umano yung tenga ko, tama ba yung naririnig ko na wala na si Sahaya? Kasi gusto ko nga siyang makita. Tapos siya yung nakasalamuha ko bago ko bumalik ulit. Nagalit ako kasi bakit
Bakit bata pa yung kailangan na mag-suffer? Bakit biglaan na nawala siya? Palagi naman siyang pumupunta sa klase. Tapos sobrang sigla niya. Pero bakit biglang nawala siya? Pumunta kami doon sa burol niya. Tapos doon ko talaga nakita na sinabi nila na meron siyang respiratory problem. Narinig ko din na nagsusunog nga ng landfill dito. At doon ko naintindihan na sa syudad nga nahihirapan tayo sa healthcare system natin. Paano pa yung mga nasa liblib na lugar kagaya dito sa Capas, Tarlac. Doon ako namulat na hindi lang siya dahil hindi sila nakaka-receive ng basic services. Isa na din dito yung kakulangan talaga sa pangkalusugan nila na hindi sila nasusuportahan sa ganong aspeto. Hindi talaga sila nabibigyan ng tamang pansin sa pamumuhay. At dahil dito, na iba nito yung paninindigan ko bilang isang volunteer. Dahil doon ko talaga na-realize na itong mga polisiya na meron tayo, hindi talaga siya naiisa patupad. Yung nangyari kay Sahaya, hindi ko yun makakalimutan. At isa yun sa mga nadagdag na rason para tuluyan akong makipamuhay sa ganitong klaseng komunidad, hindi lang dito sa Tarlac, pero sa ibang lugar na din. Meron silang sarili nilang boses. Hindi natin kailangang magsalita para sa kanila. Kailangan lang natin i-amplify yung boses nila para mapakinggan sila. Kagaya nga ng sabi ko kanina, ang polisiya hindi lang yung natatapos sa pagpasa ng mga papel. Dapat yan ini-implement talaga on the ground. Kasi kung hindi yun gagawin ng mga nasa itaas, para saan pat meron tayong mga batas? Yung pag-volunteer, kailangan din subukan kahit isang beses lang sa buhay nila kasi doon talaga nila maiintindihan kung ano yung mga danas ng mga nasa laylayan ng society natin at kung paano sila makakatulong para mabago yung ganong normal na sinet ng system na meron tayo ngayon. Alam ko may takot yan kasi ako din nung una parang na-intimidate ako kasi sinubukan ko siyang mag-isa. Sa liwanag at dunong, masasabi ko talaga na sobrang warm ng welcome ng komunidad. At hindi ko naramdaman na mag-isa ako kasi na nandun yung solidarity over charity na yun din yung natutunan ko kasi nung bata ko inisip ko okay makatulong na ako, okay na. Hindi ganun yun kailangan natin na tumayo, tumindig kasama nila kasi in that way doon lang natin masasabi na napapahalagahan talaga natin yung mga indigenous people natin sa bansa.